Hello guys! So ito na nga guys yung continuation ng aming video nung pag-aayos ng aming kusina. Dito nga guys ay inassemble ko na yung aming kitchen hanging cabinet. Madali lang naman i-assemble yung cabinet, parehas lang siya nung sa mga cabinet na ina-assemble ko before. Susundan lang natin yung guide. Pagkatapos ko may assemble yung body ay inilapat ko na ito sa pader para malaman ko kung saan ko bubutasan siya. Nagpatulong na ako kay misis kasi hindi rin kakayanin, ako lang ang magbubuhat at magsusulat sa pader. Sunod ay kinabit ko na yung concealed hinges dun sa pintuan ng cabinet. Tapos binutasan ko lang yung board na pagkakabitan ng pintuan. Pagkatapos nun ay sinimulan ko ng barinahan yung pader. After ko magbarena ay kinabit ko na yung plywood dun sa likod ng cabinet. Pagkatapos naman nun ay iniscrew ko na ito sa pinutasan ko. Tatlong cabinet nga ito guys. Dalawang 60 by 30 by 60 tapos isang 90 by 30 by 60. Kaya makikita niyo yung malaki na cabinet. At ayun na nga, naikabit ko na yung pinaka-body doon sa pader. Siyempre, sunod naman dyan ay ikakabit na natin yung mga pintuan ng cabinet. Ang pintuan nga nito guys ay aluminum na, tapos tempered glass pa yung pinaka-front niya. Yung concealed hinges naman nito ay soft close na, kaya hindi ka na mag-worry na mababalibag yung pintuan ng kitchen cabinet. Ayan, kakatapos lang. 11 pasado na. Ayan. So, bukas na ito lilinisin. So, success. Tapos na ang project ng hanging cabinet. The next day ay syempre kailangan na natin linisin yung naiwang kalat. Kaso pagod na ako nito kaya si Mrs. muna yung naglinis. Nilinisan na nga rin ni Mrs. yung mga glass jar na paglalagyan namin ng mga low carb ingredients namin. At diretsong pinunasan na rin ni Mrs. yung mga hinugasan para diretso na ilalagay ito sa cabinet. At ayun na nga, after 4 years ay napalitan na yung aming kitchen hanging cabinet. Salamat sa panonood! Follow for more!